Sa totoo lang, mga Pilipino, panahon pa ng hapon, ang mga politiko'y timawa na sa pera. Bakit ko hindi masasabing timawa sa pera? Yung mga project na yan, like LRT, subway, dapat doong panahon pa ng hapon, tinira yan. Di wala sanang masasagasa ang mga bahay. Kapi ninyo, mga politiko ng Pilipinas, paano nyo nga sikasuhin niya nung araw maraming politiko nung araw magnanakaw na rin. Hanggang ngayon, nakita nyo pa rin magnanakaw kayo. Bakit ba ang Pilipinas lubog na lubog sa utang? Saan nyo dinadala pera? Wala naman kayong negosyong tinatayo, panay utang yan. Palba sa mga abogado kayo nagkakaisa dyan sa loob ng gobyerno. Kaya kahit si Ferdinand Bongbong Marcos ang maging presidente, walang magawa sa inyo. Kasi mas matinik kayo kaysa kay Bongbong Marcos Si Bongbong Marcos, bata pa yan, hindi katulad nyo mga Pilipino sa loob ng gobyerno. Panay kayo, hustler. Kaya kawawa sa inyo si Bongbong Marcos Si Bongbong Marcos maayos sa presidente. Kayong mga kawani ng gobyerno, iba-ibang lahi kayo. May lahing dilaw, may lahing pula. Sa totoo lang, yung mga nanggugulo sa kalye na yan, mga ano yan mga bataan na mga dilawan yan para siraan lang si Bongbong Marcos. Kapi ninyo? Hindi na aseso itong Pilipinas na to. Bakit ka mo? Hindi kayo umaalis Nakita nyo, nagsisitanda na kayo. Ayaw nyo pa mag-resign, ayaw nyo pa mag-retiro. Hanggang makakatakbo kayo sa gobyerno ng Pilipinas, wala kayong tigil. Paano nga aseso ang Pilipinas? Matatapos ang termino ni Bongbong Marcos, sino naman ang magtatakbuhang mga politiko? Yung mga talunan. Isipin nyo kada matatapos ang 6 na taon, nagbabalikan yung mga talunang politiko. Paano uulad ang Pilipinas? Di lalo lang magkakabaon-baon sa utang ang Pilipinas. Panay tirador ang bumabalik Wala namang matino bibira. Isipin mo yan, si Senador Drillion, si Senador Gordon, panay tirador yan. Wala ang ginawang plataforma yan para sa mga Pilipinong mahihirap. Puro pandurugas ang ginawa nilang plataforma. Kapi mo? Kapi mo, Tito Soto? At saka, lagyan nyo na ng termino ang inyong panunungkulan ngayong mga gobernador, mga congressman. Hindi yung hanggang malalakas kayo ang mga nakaupo. Hindi naman umaasenso ang mga sinasakupan ninyo Kayo lang ang yumayaman, dumadami ang inyong lupain. Dumadami pera nyo sa bangko habang tumatagal ang panahon. Tsaka ikaw, President Bongbong Marcos, kahit na hindi na bumaba yung bigas na yan, palaki mo ang sweldo ng mga Pilipino. Gawin mo ang per hora. Bakit ang Amerika, ang sweldo ng mga Pilipino doon $20 per hour? Ganon din ang gawin mo sa mga Pilipino para wala na mag-abroad. Bakit tayo niyong gawin yan? Bakit kayo napalaki ninyo ang sweldo ninyo? Dahil kayo mga taong gobyerno, hindi sa inyo ang Pilipinas. Baka akala nyo kayo mga politiko, kayo ang may-ari ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkakamali kayo. Itong lupain ng buong Pilipinas na to ay binigay sa atin ni Lord para sa ating mga Pilipino. Hindi para sa inyo mga Ilocano, Bisaya, Bicolano, Muslim, Spanish, hindi sa inyo itong mga buong Pilipinas. Lahat ng Pilipino ay may karapatan dito. Hindi yung tatakbo kayo sa gobyerno,
Akala nyo kayo na may-ari ng buong Pilipinas. Makakapal ang mga mukha nyo. Nakakita nyo na ibebenta nyo ari-arian ng gobyerno, hindi naman sa inyo. Dahil kayo mga politiko lang na ibebenta nyo ari-arian ng mga gobyerno. Bulag na bulag sa inyo ang mga general. Bakit hindi mabubulag ang mga general sa inyo? Eh mga bata nyo yan. Nung araw, nung panahon ni Marcos, ang ibig sabihin ng PNP ay Philippine National Police. Ngayon, ano na ibig sabihin ng PNP? Police ng mga politiko. Yan ang meaning ngayon. Kapi ninyo, nakakita nyo kahit anong gawin yung kurap sa gobyerno, ang mga pulis ang mga military, mga bulag, mga pipe, mga bingi. Bata, system nyo yan kaya kawawa mga Pilipino sa inyo Panay pa, session ninyo, may mga isipin ninyo, 2 presidente ng Pilipinas. Ang Pilipinas lubog na lubog sa utang. Isipin mo, isang presidente ng Luzon, Visaya, Mindanao. Meron pang presidente ang Senado. Alam ba kaya nyo ginagawa ng ranggo ang bawat Pilipino sa loob ng gobyerno? Pinalalaki nyo lang ang sahod ninyo. Ganyan kayo katatalino. Kayong mga abogado ng Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, palitan lang kayong lahat, kayong mga politiko ng mga negosyanteng Pilipino. Baka ang Pilipinas umasenso. Pero hanggang kayo ang mga nagsisitakbo. Kayong mga antigong politiko na puro sawa, puro tuko, puro bayawak, pati anaconda. Walang mapapala sa inyo ang mga Pilipino. Pagdating ng panahon, kawawa yung mga anak namin sa inyo. Sa totoo lang, kawawa ang mga anak namin sa inyo sa susunod na panahon. Pag hindi kayo namatay na maaga, dapat namamatay na kayo maaga. Para ang mga anak namin sa susunod na panahon guminawa. Panay tirador kayo Isipin niyo pag namatay kayo, ang magtatakbuhan naman mga anak ninyo. Paano nga asenso ang Pilipinas? Mga dugong demonyo ang nag-aalaga ng Pilipinas. Panay demonyo kayo.